Morning. So ngayong araw mag-aaral tayo ng scatter plot. So we will import NumPy, Pandas, Matplotlib. Then ito yung bago. So since gagamit tayo ng madaming for loop, kasi scatter plot yung gagawin natin today. So gagamit tayo ng PDB, which is yung Python debugger. So para makita natin step by step kung anong nangyayari dun sa mga variables natin. Maganda siyang tool para malaman mo kung ano na yung laman ng variable mo. Hindi lang kung anong laman ng variable mo. Pwede kang mag-execute kasi dito ng mga valid na Python codes. So mamaya makikita nyo. Gagamitin natin yung Python debugger in terms ng pagsilip ng value sa for loop. So execute lang natin. So meron akong import. This time, may kukunin tayong dataset. So alam niyo naman kung saan siya nakalagay. So scatter plot, alam niyo rin kung paano mag-import ng dataset from a specific location. So pandas read.csv. So ito yung magiging laman niya. So meron tayong 500 rows. So medyo madami-dami to na ipo-project natin using scatter plot. Although merong 3D scatter plot, merong mga 3D scatter plot So ang topic lang nito is ililimit ko lang siya sa two-dimensional muna na scatter plot. So ibig sabihin kung two-dimensional 'yan, so dalawang klaseng combination lang ng variable yung pwede nating piliin. Pwedeng variable 1 against variable 2, pwedeng variable 2 against, for example, variable 4. So meron tayong 16 possible combination. So kung may 4 variable ka, hindi ako nagkakamali, meron tayong 16 possible combination na pwedeng i-plot. Okay, so sana malinaw yun. So 500 points. So para hindi lang maging crowded yung notebook natin. So display lang natin yung first 5. Then, take note lang. So makikita nyo dito na for each variable, sir, anong klaseng variable yan? Synthetic lang yan. Ibig sabihin, synthetically generated, wala siyang specific meaning. Pero yung data 0 ko is naka-assign siya sa group 3. So, sir, bakit mayroong mga group 3 dyan? So, syempre, usually sa scatter plot kasi pwede ka ring gumawa ng legend. So, ang magiging legend natin, for example, is yung group 3 natin na data 0 at saka yung group 3 natin na data 2 is pwedeng magsama na lang sila sa isang kulay kasi same naman. So sir, gagamit ba tayo dyan ng maraming for loop? Yes, kasi meron tayong 500 data. So medyo unique yung scatter plot kasi ang dami niyang points. So hindi nyo maiiwasan dito na hindi tayo gagamit ng for loop. Kasi kung iisa-isahin natin bigyan siya ng legend. Remember 500 500 data points. I mean kung iisa-isahin natin siya bigyan siya ng property na label, very impractical, di ba? So ang gagawin natin gagamit tayo ng maraming for loop statement. So preview lang, ano ba yung scatter plot? Saan siya ginagamit? So yung scatter plot is a type of data visualization that displays value normally for two numerical variables. So, pwede ding three-dimensional na scatter plot. Pero again, ulitin ko hanggang two-dimension lang muna tayo. So, for example, meron kang variable 1 dun sa case natin. Then, meron kang variable 2. So, meron siyang specific x coordinate versus dun sa value ng V1 plus value ng V2. So, for example, ito yung intersection niya. So, ito yung first point. So, ito yung magiging second point. So, ganito yung scatter plot na tinatawag. So, pwede akong maglagay ng value
kino-compare ko yung two numerical value. So sa scatter plot daw, each observation in the dataset is represented as a single point. Nakita nyo, dinrawing ko na determined by the value of two variables. So alam ko familiar kayo sa scatter plot. So ano yung purpose niya? So ang number one purpose ng scatter plot is mag-identify ng relationship between variables. So for example, so balik tayo sa halimbawa variable 1 tsaka variable 2 So pwede kasing maiplot mo yung relationship. Halimbawa, kapag ba lumalaki yung value ng V1 ko, lumalaki din ba yung value ng V2? So ibig sabihin meron siyang correlation. So more on correlation sa mga susunod. So positive yung correlation. For example, habang lumalaki yung V1 ko, lumalaki din yung value ng variable 2. Okay? Ito yung sinasabi. Correlation between a person's height and weight. So habang tumatangkad ba yung tao, is bumibigat ba siya? So gaano ka highly correlated siya? Yun yung ibig sabihin niya. May relasyon ba? So pwede ding detecting patterns and trends. So sanay na sanay dito yung yung mga fourth year kasi ginagamit namin to sa clustering algorithm. Yung scatter plot ito sinasabi cluster of points or specific data patterns like ano ba siya, yung data mo ba is sinasabi mo na linear ba siya, so pwede ding makitang ganyan yung data points mo ba, halimbawa ganito yung yung trend, ibig sabihin lumiliko ba siya, or pwedeng sasabihin mo exponential ba siya, okay, dumadami siya at some point or other trends. So pwede ding ang scatter plot is makapag-detect ng outlier. Ibig sabihin kakaiba yung value. So halimbawa nag-plot ka ng scatter plot. So example, may mga dot dyan, tapos may naligaw na isa. So ibig sabihin in terms ng clustering ibig sabihin ng clustering, ng grouping, kakaiba yung value ng isa. So pwede mong malaman, ba't kaya siya kakaiba? So nalaman mo na may specific feature siya na hindi pangkaraniwan na nararanasan ng ibang data. So pwede din ganito. Pwede kang mag-compare ng groups of category kapag color-coded na yung scatter plot mo. Okay? So halimbawa ito'y group 1. Sa clustering nga ito ginagamit Halimbawa ito'y group 2. So halimbawa ito'y group 3. Halimbawa may scatter plot ka na ganyan, which is makikita nyo mamaya. So very defined na may similar property sila kapag ganyan nagiging yung scatter plot natin. Pwede ding mag-evaluate ka ng data distribution So gaano ka disperse yung data. So halimbawa meron ako mga scatter plot na ganito. So pwedeng ito nga, sasabi ko nga, ginagamit namin to ng mga fourth year ngayon sa clustering algorithm. So mararanasan nyo din yan pag fourth year na kayo. Density based special clustering, k-means clustering, hierarchical clustering, Gaussian mixture model clustering, and many more. So siguro mas interesado kayo paano mag-execute ng scatter plot in terms ng Matplotlib. So very basic, magde-define tayo ng figure 6x4. Then instead na yung mga napag-aralan na natin before, so instead na plot which is line, instead na bar which is bar graph, or instead na bar H which is horizontal graph, ang bagong star natin for today will be yung plt.scatter. So ang hihingin sa yung value niyan is yung x and y coordinates. So this time, nanggagaling ang data natin is sa data frame. So tinuruan ko kayong mag-splice. So ang pipiliin lang natin dito is yung data frame, series siya, from variable ng 0 hanggang 500 points of variable 1 versus 500 points of variable 4. Then meron lang tayong x label.
So B1 may customization, 13, label padding, 10. So Y label, basic plot, may padding yung title and font weight bold. Activated yung grid, transparency 0.25. And yung color nung grid is grayish. So kung i-execute natin to, ganito yung mangyayari. So meron kang basic na scatter plot. So again, in-screenshot ko na siya para meron tayong comparison. So comparison mismo dun sa code natin. So ito, yung code natin, ito yung magiging result. So ito ay 500 points ng scatter plot. So 500 yan, malinaw na malinaw, 500 points. Yung mga possible combination based dun sa variable 1 natin versus dun sa ating variable 4, yung pinlot natin. So yan yung dalawa. So ito yung magiging projection ng scatter plot. So kung titingnan niyo yung scatter plot natin, so nakikita niyo merong commonality yung mga values dito. So masasabi kong similar yung properties nila in terms ng B1 at B4. So pwede kong malaman na halimbawa itong type ng variable na to is type 1, type 2 or type 3. So pwede din nating sabihin na hindi ko sure kung ano yung group nito pero yun yung label natin. So itong group 1, for example, itong group 3, group 2. Pwede kong sabihin na very define yung properties ng group 1 sa group 2 at saka sa group 3. So nakikita nyo na agad yung trend. So mas malalaki yung value nung for example nung group 2 as compare dun sa values nung group 1 kasi maliliit lang yung data nila. So pwedeng ganun yung yung interpretation mo. Pero kung i-interpret mo, very well defined kung ano yung characteristic nila in terms ng numerical value. So sana malinaw yon. Ganyan yung basic. So paano natin i-customize ang scatter plot? So ito, kung kontento ka na dyan, di okay. Pero hindi ka dapat makontento sa ganitong itsura na graph. So next, ating i-customize naman siya. So ito yung example ng result. So pwede mo siyang baguhin yung specific color. So same. So same yung ginagawa natin. So same pa rin, variable 1 tsaka variable 4. Color red, very obvious. Every point natin is nagkukulay siya na red. Ibig sabihin. Marker. So ang marker natin is bilog. So kita nyo naman bilog yung natin. Then yung S, in terms ng scatter, ano yung size ng mga points natin? Then yung alpha, so magandang may alpha yung scatter plot natin. Bakit? Kasi nag-o-overlap minsan yung mga values, nagkukumpul-kumpul. Na-overlap nila isang value. So mas maganda lagyan niyo siya ng alpha para makita niyo yung mga values pa rin na for example, yung nandun sa likod, kaya nito i-zoom in ko siya, So may specific siyang transparency. Kung gusto mo mas transparent pa, di okay lang. Then yung edge color, pansinin niyo naman yung points natin, may border siya na black. Then yung line width, yung sinasabing line width dito is gaano katingkad yung border na magiging edge color. So yun lang ibig sabihin na So kung i-modify natin to, kung i-modify lang natin, sige execute ko lang muna. So ito yung magiging marker na O. So sir, ano yung mga possible values? So marami kasing possible values ng marker. So ibibigay ko na sa inyo yung link. Then mag-sample lang tayo for a few. So ayan, pag sinabing O is circle, kung gusto mong scatter plot mo is for example is ito, triangle up. So ang babaguhin mo is ito. So ganyan yung mangyayari.
Ayan. Okay, kung type mong ganyan, edi okay lang. So, gusto mo ng octagon. So, sabi diyan is, try natin halimbawa is hexagon, H. So, ito lang naman yung puwede nating baguhin, H. Tapos kung gusto mo maliit lang yung size o kaya mas malaki pa, so halimbawa around 150, then bigyan ko siya ng transparency na 0.5. So, mga basic lang na customization. So, ganito yung magiging itsura nung scatter plot mo. Kung ayaw mo ang border ay black, bahala ka na kung anong gusto mong kulay. Pero ito yung projection. Sir, bakit naging flat yung yung figure natin? Kasi niliitan lang natin yung fig size. Okay? So sana malinaw pa. Pwede ko siyang ito ay some of the few na basic customization. Pwede din kasing may color map, which is CMap, which is ide-demo ko na lang siya. Ide-demo ko siya dun sa baba. So meron tinatawag na mga color mapping. Kapag nahihirapan ka na mag-isip kung anong kulay, so pwedeng may mga category siyang ganyan, no? May mga keyword lang. Halimbawa, ang color pattern mo is about varieties, plasma, inferno, magma, cividis. So marami pang color pattern diyan. So in terms ng sequential, halimbawa grays, purples, blues, ito yung C mapping. So marami tayong pagpipilian. Okay? So cyclic, basta tingnan niyo na lang 'to. Tingnan niyo na lang yung link para makapili ka kung ano yung mga color mapping. So for now, solid colors lang muna yung ginagawa natin. Pero pwede nating bigyan niya ng C mapping. Papakita ko sa inyo mamaya kung papaano. So ito ay basic scatter plot na merong customization lang. Okay? So meron tayong marker shape, yung S. Hindi ko alam ba't na doble. Siguro may nalimutan lang ako. Pero yung basic ng scatter plot na customization is pwede na to. So that is a basic scatter plot. So next, eto, gagamit tayo ng C mapping dito. For example, kung meron kang singular color na scatter plot, so pwede tayong gumawa ng may color bar sa side. So for example, kung makikita nyo lang dito, so gagawa ako ng scatter plot na merong specific color bar sa side. So ito yung example. Scatter plot na merong specific color bar doon sa side. Okay? So yan yung gagawin natin. So ano yung kakailanganin natin? This time, okay, so this time, so meron tayong color bar dun sa side. Then, since gagamit tayo ng color bar, ito lang yung difference in terms ng implementation. I-define ko siya sa specific variable. For example is, meron akong scatter. Then same, meron akong x variable, then meron akong y. Then ano yung C na tinatawag? Ito yung color mapping na hinihingi na sa atin. So very impractical naman na meron akong specific i-define na explicit colors for each shades halimbawa ng blues. So ang CMap natin, kung titingnan nyo, ang color na i-define natin is ano yung range ng value ng variable 1. So gagamitin natin yung variable 1 for color mapping. So ito yung CMap. So mamaya baguhin natin yung itsura niya. So ang napili nating color mapping is blues. So same marker. So size 80, alpha 75, edge color black, then line width is 2. Okay? So to continue, since define natin yung scatter plot, paano natin ipoproject yung color bar sa side? So since naka-define yung scatter plot as a variable, pwede nating sabihin yung color bar is i-define ko as PLT color bar ng
color bar siyempre ng scatter plot. Ito yung variable ko ng scatter. Orientation, so expect mo vertical, pwede ding horizontal, pero hindi ko type yung horizontal side niya. Then i-discuss ko kung ano yung color bar fraction at saka ano yung variability na shrink. Kung nakapag-define ka na ng PLT color bar, pwede mong bigyan ng specific label, i-define mo ulit sa isang variable. Then, instead na gumamit ka ng X label, kasi yung PLT gumagamit ka lang ng X label pero color bar na to eh. So, C bar dot set label, pangalan ng label, variable 1, font size, then label pad. So, same din yung mangyayari dito sa ilalim. So, may customization lang. So, isa-isahin natin. So, ganito yung magiging itsura nung graph mo. Okay? So, anong ibig sabihin yan? May color bar lang dun ako sa side. Sir, bakit malaki, maliit? Sige, i-modify natin siya. So, pag sinabi mong fraction, pag nilakihan mo to, halimbawa 0.75, ibig sabihin 75, at least 75% is kakainin ng color bar. Pansinin yung may malaki tayong espasyo dito sa side na to. Ibig sabihin 75% kakainin ng color bar yung space ng figure. The next, kung ibabalik ko lang siya sa dati, so sabihin 15% lang. So ito yung dati. 15% lang siya. So yun yung label na variable 1. So syempre, habang nagiging dark yung color, tumataas yung value according dun sa color bar natin. Habang tumataas, pag white, edi 0. Gaya dito sa side na to kung may makahanap tayong 0. Ito. In terms ng variable 1. So white kasi nag-fall siya sa almost ng 0. Okay? Ano naman ibig sabihin ng shrink? Yung shrink na sinasabi is gaano kalaki yung scale ng color bar. So kung gusto mo ganyan lang kaliit, so ibig sabihin ang scaling natin is 0.15. So kung gusto mo mas malaki, for example is 75%. So pwede ko siyang ilagay dun sa side. In terms ng orientation, pwedeng sabihin natin na horizontal. Kung gusto mo lang na horizontal, so pupunta naman siya dun sa baba. Okay? So makikita nyo, 75% nung figure. So yun yung ibig sabihin. So para sa akin, preference ko lang naman hindi ako komportable dito sa horizontal. Pero kanya-kanya tayo ng preference. So sige, balik ko na lang ulit sa vertical. Sir, ano nga ulit yung mga CMAP values? So meron tayo dong natandaan na varieties. So kung gusto mo iba lang yung kulay, so ito yung magiging niya. So for example, meron akong nakitang plasma. So yan yung color mapping. Okay, kung ayaw mo niyan, last one. Meron din ako nakita kaninang reds. So ibig sabihin, shades ng red. Okay? Ibalik natin siya sa blues based dun sa original na data natin. So pwede kang gumawa ng scatter plot with a specific color bar on the side. Next. So ito yung importante para sa akin. Yung capability ng scatter plot na mag-provide ng legend. So anong magiging legend natin dyan, sir? So ang magiging legend natin dyan, kung matatandaan nyo, is meron tayong naka-assign na group for each row from variable 1 to variable 4. So data 0 natin is nagbebelong siya sa group 3. So papaano natin ipo-project yung legend? So dapat ang legend lang natin is 3 lang. Kasi 3 lang yung groups natin. Alam kong 3 lang kasi nasilip ko na yung data. So bababa tayo sa baba ng notebook, then explain ko kung ano yung ginagawa natin dito. So pinlat natin dito yung variable 2
at saka yung variable tree. Okay? So again, meron tayong specific number ng figure. Then dito at some point, dito ko na gagamitin yung, para mas maintindihan nyo, gagamitin natin yung PDB. So sir, paano ginagamit ang PDB? So ganito. So para makita nyo lang kung ano yung nangyayari code by code. Which is, titingin ako sa camera. Kasi importante to. Yun yung pinapayo ko sa inyo, gumamit kayo ng tracing. Ano? So wag kayong pumayag, wag kayong tutulog. For example, na hindi nyo naintindihan yung code. Okay? So gagamit tayo ng tracing. So sir, ano yung unang line? Ano ibig sabihin ng DF sort value label? So kung titingnan natin yung original data frame natin, kung titingnan mo yung original data frame natin, gusto kong isort yung value natin. Hindi kasi siya naka-arrange eh. Depende kung ano yung dating ng data. So ang collection ng data natin, group 3 yung unang item. Gusto kong mangyari, isosort ko siya from group 1 to group 3. Para magandang tingnan yung para magandang tingnan yung legend. Balik tayo dun sa baba. Para magandang tingnan yung legend. So ito yung gusto kong gawin. So, ibig sabihin, yung group 1 ko, yun yung blue. Yung group 2, yun yung orange. Yung group 3, yun yung green. So, mas magandang projection na to ng data. Kasi mas naiintindihan mo na merong naka-assign na name sa kanila. So, pwedeng ito ay group of customers na, for example, is mayaman. For example, is middle class. Tapos ito halimbawa ay hindi ganong kalakihan yung salary. Yan ay for example lang naman Hindi naman tayo nagdi-discriminate dito. So gagamit tayo ng PDB dito. So sir, ano ba yung PDB na ginagamit? So kung nilagyan mo siya ng Python debugger set trace. So ibig sabihin hanggang dito lang kakopy ko na to So ibig sabihin kapag iraran ko tong code na to, itong code na to from here hanggang dito, from here hanggang dito, magi-stop siya dito sa line na to. So sir, bakit ginagawa mo yan? Para matrace mo kung anong nangyayari sa value. So pansinin nyo siya, siya. Kung papansinin nyo yung play ko is siya. Yan Continually playing yung yung code. Kasi meron tayong trace. Ibig sabihin, mag-stop ka sa part na to kasi may gusto akong silipin na value. So, very important to pag nagde-debug ka ng code. So, gusto nating malaman ano na yung itsura ng sorted DF. So, sir, paano ko malalaman ano yung itsura ng sorted DF? So, pag in-execute mo yung trace, meron ka ditong console. So, pwede mo sabihin dito, sorted DF. Ito na ngayon yung itsura ng DF natin. In-arrange natin siya from group 1 hanggang group 3. Sir, bakit in-arrange mo? Gusto ko kasi yung legend. Kasi kung hindi natin i-arrange yan, ang mauunang legend natin, so bababa na. Ang mauunang legend natin, sige wait lang. Ang i-display nito, kung hindi ko gagawing isosort yan, maaaring ito ay group 3, maaaring ito ay group 1, tapos maaaring ito ay group 2. Kasi depende kung ano yung makikitang una ng data eh. Since ang maunang makikita niya is group 3 kapag unsorted, so group 3 i-display, medyo hindi siya maganda. So para sa akin, maganda mag-project ng data kung merong specific order. Dito sa case natin may specific order. Okay? Ano ba iuna mong ipoproject? Halimbawa, male ba or female? Depende sa requirements. So, pwedeng mauna yung female at saka dun sa male. Kung yun yung natin, kung yun yung label natin dun sa site. So, meron akong sorted DF. So, yun lang ibig sabihin nun. So, sir, paano mag-e-exit dyan sa Paano mag-e-exit dyan? Kasi, hindi ko siya ma-stop. Okay? So, pwedeng i-click mo siya or ulitin ko ulit para mas makita nyo. So, i-execute ko siya. Meron tayong trace. Pwedeng i-type nyo i-Q. Ibig sabihin, quit.
lalabas ako dun sa sa debugger. So, ito yung magiging set trace. So, kopyahin ko na to kasi gagamitin ko yan from time to time. So, ang next step natin is meron akong sorted DF na i-identify ko lang yung unique values. Tayo ay nandito na sa for loop. Kasi each point, i-assign ko sa specific label, which is yung label is requirement para makita ko yung legend. Remember yung mga previous lecture natin. So, isosort ko yung label only through the unique values. So, kung lalagyan ko dito ng trace, so magte-trace ako dyan, nandito ako sa unang run ng for loop, tapos kokopyahin ko tong part na to. Ano ba yung hinihingi nito? Ibig sabihin, from group 1 to group 3 lang. Yun lang yung ibig sabihin niya, no? Meron akong unique values, 500 data points, pero 3 lang yung groupings. Alam na alam niyo yan, yung dot unique property ng pandas. So, from group 1, group 2, group 3. Then, ito'y array na. Qualified na siya for looping kasi iterable na siya eh. Index 0, index 1, index 2. So, yun lang yung ibig ko sabihin. Nandito tayo sa code na to, tinetrace natin. Then, yung unang run, ano yung makikita kong label? Para mas makita nyo lang. Yung unang na-trace natin na label, syempre group 1. Kasi, group 1 muna yung makikita ko, group 2, then group 3. Sige, quit na natin. Tapos, tanggalin ulit natin yung set trace. So, ano yung ibig sabihin ng next line? Syempre, maglulup tayo, di ba? So, kung maglulup tayo dito, kukunin natin yung subset nung sorted DF. Kapag ang label ko, for example, alam nyo kung ano ibig sabihin nito, ano? Ito ay conditional selection. So, tinuruan ko kayo niyan. So, kapag ang nakita kong value, for example, is group 1. Sige, group 1 muna. Okay? I-plot mo yung scatter plot na may subset ng variable 2, which is ito yung x. May subset ng variable 3. Ang label ko is group 1. So, yun yung magiging legend. Then, lahat ng scatter plot, ang marker ay circle, size 50, transparency ng points, 0.75, edge color is black. So, maglulup tayo 500 times para mai-assign yung each point kung saan particular group sila belong. Ganon ang paggawa ng legend when it comes to scatter plot. Hindi ka dapat gumawa ng legend na isa-isa. So, pwede ba isa-isahin mo at index 0, yan ay halimbawa ay group 1. So, hindi maganda yung ganyang approach. So, kung gagawa ka ng scatter plot, talagang hindi mo maiiwasan yung for loop. So, tanggapin nyo na ang malagim na katotohanan. Nagagamit tayo ng for loop every time gagawa tayo ng label ng scatter plot. So, kung iraran ko tong code, ito na yung magic ng programming. So, meron na ako ngayong ganitong klaseng scatter plot. So, mas maganda na yung projection kasi mas naiintindihan ko na eh. Okay? Pwedeng baguhin mo yung pangalan ng group. Sir, saan nagmula sir yung color? So, remember, hindi naman ako nag-set ng color, di ba? So, automatic, yung Python na ang nag-a-assign kapag wala kang specific na define na color. Ang next question is, sir, ayoko ng ganyang kulay. Gusto ko ay customize. So, sabi mo, sir, from umpisa, meron kaming meron kaming full control dun sa graph. So, gusto mo siyang i-customize? Pwede naman. Kailangan mong i-map sa specific color, which is ito yung next. Okay? So, nagdagdag lang tayo ng itong part. So, medyo ihirap yung code ng kaunti. So, gusto ko yung mauunang group, which is group 1, is red. Another one is green. Another one is blue.
So, yung looping ko medyo maiiba na siya. Okay? So, gagamit ako ng enumerate na property. Ang ibig sabihin lang ng enumerate property, from the sorted DF, remember, ang laman nito is G1. Pasimplihin ko na lang ito ay G2. Ang laman nito is, sorry, lumaki yung ito ay G3. So, yan, yung ibig sabihin ng label not unique. I-enumerate ko siya. So, hindi nyo nakikita pero meron niyang index sa taas. 0, 1, 2. So, yun yung tinatawag na IDX. So, unang run natin, lahat muna ng index 0. So, yun yung IDX na sinasabi. Okay? So, going from here, so same code, meron akong label, which is ina-assign natin G1 to G2. Yung unang run, halimbawa ay 0, specific color index. Ito ay 0, ito ay 1, ito ay 2. Parang sinabi mo, C is equivalent, kung 0 siya is equivalent to red kung pumatak yung specific color sa index na 0. Uulit yan 500 times. Kung ang specific color ko halimbawa ay pumatak naman ng 1, green. Pag sinabi ko 2, blue. Umulit ulit. For example, 1 yung kasunod. So, ibig sabihin yun ay green. So, pwede na tayong mag-define ng specific color basta imamap mo. Sabi mo dito, nag-define ka ng specific color, then yung IDX is nandito. So, ayaw nyo pa rin maniwala. So, i-trace natin. pdb.set trace kung ano yung nangyayari. Then, tuturuan ko kayo paano i-continue yung loop. So, kayo magte-trace tayo dito. So, yung unang value ng IDX, kung sisilipin mo is 0. Kasi yan yung first loop. Sir, paano natin i-continue yung loop? Nandito na ako sa pinakailalim. I-type mo lang is letter C. Ibig sabihin, continue. So, enter. So, nandun na ako sa pangalawang loop. Pwede ko sabihin, IDX ulit. So, ibig sabihin, 1. So, continue ulit. Then, silipin mo yung IDX. So, yung IDX ko ngayon is equivalent na dun sa 2. Okay? Continue pa natin kung meron pa. Okay? So, ibig sabihin, wala na. Hanggang dun lang yung mangyayaring looping. Kasi, ang inilulup ko lang is dun sa label natin, then ikino-compare lang natin dun sa 500 na data natin kung anong naka-assign sa kanya na label. Then, specific color, sige, i-trace ko pa rin to, sige. Ang ite-trace natin dito is yung C. Tingnan natin kung ano yung magiging value ng C. So, ibig sabihin yun yung color. Okay? I think reserve words yung... Hindi, reserve words yung C. So, nag-continue tayo dito. So, sige, yung label na lang. So, pwede namang silipin natin. Reserve words kasi yung C. So, pwede ko sabihing label, okay? Yung second run, nandun na sa group 2. Then, i-quit ko lang siya. So, tatanggalin ko lang ulit yung trace. So, mas malinaw na ngayon kung ano nangyayari doon sa loob. So, ang mangyayari, group 1, group 2, group 3. Kung di ako nagkakamali, ang group 1 natin is red. Yes. Ang group 2 natin is green. Then, ang last group natin is blue. So, ito yung specific. So, ang variable natin dito, medyo nag-iba na siya. Hindi na 1 against 4 eh. So, ito yung 1 against 2 na. Kung mapapansin nyo dito, 1 against 2. So, nagkamali lang ako dun sa I-re-upload ko na lang tong notebook. Mali yung comment. So, ito yung 1 against 2. So, specific color, sige, gawin nating 0.5. Kasi marami nag-o-overlap na data. So, yan, para makita mo lang yung So, makikita mo naman kapag yung kulay niya is medyo dark, ibig sabihin nagkukumpulan na sila dun. Okay? Ito, yung isa, in terms ng kulay, hindi siya makapag-decide. Ito, parang na siya, hindi siya well-defined kung ano yung property niya. Pero, based dun sa grouping, siya ay blue.
Pero kung mapapansin niyo na napunta na siya dun sa side nung red. Okay, so sa pag ano na kayo, 4th year, tuturuan ko kayo paano ba i-classify siya. Nagbebelong ba talaga siya sa blue o nagbebelong ba talaga siya dun sa red? Kung wala tayong label, halimbawa, variable lang yung binigay sa atin, variable 1 to 4. Hindi natin alam kung ano yung label. So clustering na yun. Okay? So more on that. Since nag-uumpisa pa lang naman tayo, hindi ko muna i-discuss kung ano yung clustering. So yan ay scatter plot na merong well-defined na custom color. So syempre kung ilan yung groupings mo, dito kasi alam natin kung ilan yung groups eh. Pero sa totoo lang madali namang malaman kung ilan yung groups. 'Di ba gumagamit lang tayo ng unique values. So yan. So moving forward ulit. So pwede tayong tanggalin ko na to nagawa na natin yung color bars. Okay? May scatter plot tayo pero gusto kong i-highlight yung specific data. Okay? So meron tayong 500 points pero gusto kong mag-highlight ng specific data. So same lang yung code, sinort lang natin ulit. So meron tayong specific colors pa rin, so same. Ang ipa-plot natin dito is variable 1 against variable 4. So same din nung ginawa natin. For IDX label, ito 500. This time, gusto nating mag-highlight ng specific points. So gusto kong i-highlight yung data 25, yung data 50, at saka yung data 100. Okay? So usually ginagamit namin to kapag nagka-classify kami ng data o kaya clustering. Nasaan yung data 25? Saang group siya nagbebelong? So halimbawa, ikaw yung subject na 25, saan ba ako group nagbebelong? For example, kung ako ay nagka-cluster ng data. So ide-define lang natin. So may definition tayo ng mga indices. So ibig sabihin, row, actually hindi to row, ito ay index 25. Kasi kung mag-uumpisa ang index mo is a 0, ito yung row 24 na. Okay, so babaguhin ko na lang ito. Ang ibig ko sabihin dito, ito ay index 25, index 50, index 100. Tapos lalagyan natin ng black star marker para makita mo siya. Okay? So meron na ako na indices, in-highlight na natin. Then, gagawa ako ng specific scatter plot para dito. 25, 50, and 10. Alam na alam nyo kung ano ibig sabihin ng iLook. Index location ng 50, 25, at saka 10. Splicing. Parang sinabi mong ganito lang. Kaya ako tinuturuan kayo mag-splice kasi dito nyo siya gagamitin. And many more. So, ganyan yung ibig sabihin. Hinighlight lang natin yung variable. So, may iLook lang ulit ako, 25, 50, 10. Then, ang color niya is black na siya para well-defined. Then, ang marker ko is star, size 150, medyo malaki. Then, ang label natin, ito yung highlighted points na tinatawag. Okay? So, pwede tayo mag-stop na dyan eh. So, ito, medyo i-comment ko lang muna to. Kasi pinaganda pa natin, ibang level yung graph natin, pinaganda pa natin. So, kung yan lang muna yung i-execute ko, so ganito yung mangyayari. Ayan. So, nakikita nyo yung data. Kung di ako nagkakamali lang ha, ito yung data natin na 25. Basta kung alin man dyan. So, pwede ko sabihin ito yung, kung natatandaan ko pa, parang mali. Parang ito yung 25. Ito yung 50. Kasi wala nga akong idea eh. Then, ito yung 100. Wala akong idea. Yun yung next code na kinoment ko kanina. Wala akong idea kung ano siya. So, halimbawa, ikaw yung data 25, ikaw ay nagbebelong sa group 2 based on your characteristic. So, halimbawa, ikaw ay data 100, doon ka sa group 2 kung 100 nga yung data. So, yun yung gagawin natin. So, okay, alam ko na ito na alam ko na
may mga star siya, naka-highlight na siya. So, dalawang scatter plot yung ginagawa natin. Yung normal na 500, yung normal, then yung selected indices lang. May scatter plot ako pero 3 lang yung points. Meron diyang kulay green. May kulay green diyan, nasa likod nga lang. Hindi mo siya nakikita. Pero nandun yung highlighted points natin. So, paano mo ngayon malalaman kung nasaan yung 25, nasaan yung 100, at nasaan yung 50? So, gagamit ako ng annotation, which is, lalagyan mo siya ng specific text. So, ano ulit yung highlight indices? So, ang highlight indices ko is, ite-trace natin yung 25, 50, at saka 100. So, maglulup tayo dyan from 25, ilulup ko 25 muna, 50, then 100. So, ito yung ibig sabihin ng for loop. Then, lalagyan ko ng text. Alin ang lalagyan mo ng text? Yung location nung IDX 25, index 0. Okay? Yung unang run natin, yung IDX ko, which is index, is 0. Okay? Index 0. Index 0 siya, pero anong value? So, ibig ko sabihin, at index 0, iLOX, index 0 nung highlight indexes, ito ay 25. Ano? Yung coordinate natin nung variable 1, kung anong value ng variable 1 at index 25 in terms ng x-axis, tapos yung value na in terms ng y-axis, which is 25 pa rin. Ano yung FP dito sa side? So, magdi-display lang tayo. Pwede nating sabihin ito ay P25. So, padang ganyan. Kasi ang nade-detect natin is ito eh. Again, yung IDX natin is 0, 1, 2. Okay? Ito yung 0, 1, 2. Kinukuha natin yung value. Then, color black, horizontal alignment center, vertical alignment in terms ng bottom. So, PLT text. So, ganito yung mangyayari do sa code natin. Ayan siya. So, malinaw na sa atin na ito ay 25, ito yung 50 natin, tapos ito yung 100. So, meron tayong trace na tinatawag. Nate-trace ko siya. So, maganda siyang gamitin in terms ng identifying yung mga highlighted points. Pero may problema tayo. Sir, anong problema? Masyadong dikit yung hindi naman tayo bulag para hindi makita na nag-o-overlap na yung numbers. Pwede ba nating i-fix yan? Pwede naman. So, tingnan natin doon sa kabila, i-highlight natin yung specific data. Yung annotation, meron tayong adjustment sa location. So, same lang din yung code. Kung ano nakita mo sa taas, kinapi lang natin dito sa baba, then kailangan nating may specific adjustment. So, ito lang na may nag-iba dyan, itong part na to. Kung mapapansin mo, ito ay PLT text, diretso tayo sa variable 1 at saka sa variable 2. Dun sa highlighted index sa baba. Sineparate natin yung value ng x at saka y. Same thing lang. I-define lang natin sa variable. So, yung x ko, kung saan siya nakalagay in terms ng x-axis, kung ano yung value nung variable ko. So, sige, may trace nga tayo eh. So, pdb.setTrace. So, para mas makita nyo lang. So, i-execute ko to. Sisilipin natin yung value ng x. Ayan. Sisilipin natin yung value ng y. So, ibig sabihin, yung coordinate natin ng x and y. Okay? Ito yung coordinate natin ng x and y. In terms ng x, hindi ako aalis. In terms ng y, yung text is may offset ako na plus 0.03 sa taas. So, ibig sabihin, yung x-axis ko, hindi exactly magfo-fall dun sa y-axis. So, kung meron akong 0.5884, ito yung eksaktong point nung star, yung text ko is tataas lang ako ng 0.03, then meron akong P, kung ano yung IDX, which is ito yung 25. Yung unang run ng IDX natin, so titingnan natin yung IDX,
Yung unang run niya is 25. Yun yung ibig sabihin yan. Ano, saan kinuha yung 25? Dito. Kasi based sa highlight ng indexes, IDX ko ay yung index 0 ko is 25. So, yun yung mauunang value. So, meron tayong set trace. Then, kung iraran ko siya, so quit ko na lang muna itong nandito sa baba. Quit. So, meron tayong specific set trace. So, set trace. So, mag-iisang oras na. So, this lecture is good for 2 hours siguro. 2 meeting na agad. So, i-execute natin to. So, yung tracing natin, ayan. So, plus, meron tayong customization dun sa highlight. So, sir, ba't naging dilaw na yan? Tapos, ito yung sinasabi natin na 0.3 in terms ng Y. So, balik lang ulit ako sa code. Ibig sabihin, mas mataas siya in terms ng Y-axis, 0.03. Kaya mapapansin nyo, may space siya. May space siya dito. As compare, compare ko kanina, is wala. Halos dikit na. Iyak. Hindi maganda yung visualization. So, sa iba, okay na yan. Pero hindi tayo iba. Okay, gusto nating pulido yung gawa natin. Sa iba okay na yan, malinaw na. Pero sa akin hindi. So sana ganun din yung mentality nyo. Hindi pwede na. Kung kaya mo ba namang i-improve pa. Ask nyo yung mga IE, magaling sila sa improvement. Okay? So yan yung ibig sabihin. So yan. Sir, bakit merong border siya na orange? Kasi ang sabi mo dun sa highlight specific points, meron tayong edge color na orange. So orange siya, naggo-glow siya. Then yung highlighted points natin, for example, yan 0.75. So madaling intindihin yung code Huwag kayong matatakot pag nakakita usually yung mga estudyante pag sinabing for loop, parang nakakita ng differential equation, natatakot na agad. Hindi. Ang for loop is a good thing. Mapapadali ng for loop yung gusto nating gawin in terms ng programming. Masterin niyo yung for loop, madami siyang gamit. Okay? So same lang yung natin. So ito yung nagigit. So mas malinaw ngayon, Putita na si Zero. Mas malinaw. Nakikita ko kung nasaan yung 100 at saka yung 50. Hindi ako manghula. Sir, gusto ko lagyan lahat. wag, Diyos ko po. Rudy. Sir, gusto ko lagyan lahat. Pwede ba? Pwede naman. Kaso hindi na magiging maganda yung projection ng graph. So, pili ka lang ng certain points. Halimbawa, gusto mo lang malaman ito. Gusto kong malaman, sir, kung nasaan ito eh. Okay, medyo mahirap yan kasi isa-isahin ko. Pero tatansyahin mo lang naman. Pwede naman ang conditional selection mo is, halimbawa, yung x ko is greater than 0.05. Alam nyo kung paano gumawa niyan. Sa laboratory, gagawin natin yan. Titingnan ko kung naintindihan nyo yung pinagsasasabi ko din. Okay? Okay? So, let's move on. Okay? Kung ayaw mo naman ng simpleng P25, lalagyan natin ng arrows. As in, may arrow. So, same code, na-explain ko na. Same code. So, ito yung annotation. Instead na PLT text, magde-design tayo ng arrow. Mas maganda to. So, ganun pa rin. Ang label natin, yung annotation natin is P25, P50, P100. Text formatting. P25, 50, 100. Ito yung ibig sabihin. Sir, ano yung XY? Saan ko ba kinukuha? Ano yung value ng X in terms ng index 25? Ano yung value ng Y in terms ng index 25? So, ibig sabihin, yung unang run para sa 25. Then, ano yung XY text? Ito yung distance nung specific natin na gagawin nating arrow. I-annotate kasi nating may arrow eh. So, ibig sabihin, yung Y ko na text is 0.15 above dun sa Y. Kung ito yung point,
yung X, edi hindi na ako aalis. Pero, yung text ko, for example, is ito yung P25. Okay? May specific siyang distance. So, isa-isahin natin to. Kailangan maintindihan nyo code by code. Ano? So, mas gusto ko naintindihan nyo code by code. Hindi yung kinapi-paste lang na hindi natin ine-explain. So, font size 12, color black, horizontal alignment, center, vertical alignment, top. Then, arrow props. Yung arrow props is based on the manual is kailangan mo ng dictionary. Kulay nung arrow, arrow style, line width nung arrow. So, gusto nyo makita ko anong ginagawa natin dito. So, execute lang natin to. So, ito yung mangyayari. So, meron siyang arrowhead. So, anong improvement yung pwede natin gawin? Pwede bang merong gawing improvement? Yes. Yung arrow ko is halos nag-touch na dun sa star. Nakatouch dun sa star. Kitang-kita nakatouch dun sa star. Okay? Again, sa iba po pwede na yan. Okay? Sa iba po pwede na yun. Sir, maganda na eh. No. So, papaano pa natin i-adjust na yung arrow, for example, is nandito yung star. Meron tayong extra, ganda nung star ko, meron tayong extra gap. So, yun. So, meron tayong extra gap. So, gagawin natin dun sa kasunod. So, ang magiging code ko na lang is plus XY. So, isi-shrink natin yung B. So, dalawang klase kasi yan eh. Merong shrink A, merong shrink B. So, halimbawa, hindi ko siya isi-shrink para makita nyo lang. Then, ano yung mga possible arrow style? So, kung titignan natin, ito yung mga possible arrow style. So, ito yung common. Ito yung iba. So, sige, baguhin natin para makita nyo lang. Wedge. So, ang arrow style natin is, babaguhin ko to, wedge. Tapos, may border color ako na yellow. So, yung shrink A, sasabihin ko is 0. So, ano ibig sabihin ng shrink A? So, ganito yung mangyayari doon sa graph. Ano, halos nagtatouch pa rin siya doon sa star. So, kung merong kang gustong gawing specific distance, yung shrink B is tataasan mo siya. For example, gagawin ko siyang 1. So, very obvious, makikita mo yung specific na distance niya. Ito, 6B. So, I think I think mali ako dun sa table natin. So, balik ko lang sa simple kasi naka-wedge tayo. Ano? Likihan mo. Bawa shrink B. So, ibig sabihin, 7 units distance para wag lang siyang dumikit. So, tingnan ko lang yung ginawa natin na customization dito. Ito yung bar. So, ito yung dikit kanina. Pag sinabi mong meron kang shrink B, yan yung distance nung arrow. Ayan, medyo malayo siya. Pwede mo bang dagdagan? So, kung makikita mo, halos dikit pa rin, ano. So, dagdagan mo siya. Halimbawa is around 9. So, I hope maganda pa rin yung projection ng arrow. So, ayan, medyo malayo siya. So, sir, may nabanggit kang shrink A. So, meron namang shrink A. In terms naman dun sa layo ng annotation. Yung annotation natin is yung mga P25, yan. Ito. So, makikita nyo, arrow na lang siya. Yan yung specific distance ng annotation naman. Ano? Yung shrink B, yung distance ng arrow dun sa point. So, medyo liitan ko lang. So, halimbawa, shrink A. Ibig sabihin, shrink annotation. So, yan yung specific arrow. So, pili ka na lang ng Pili ka na lang ng magandang value. So, bigyan ko siya ng shrink 2. So far, okay na to sa akin. Okay? Kung ayaw mo ng P25 lang, pwede kang maglagay ng arrow. Ito ay annotate. Yung ginawa natin sa taas, yung difference lang, ito ay text. So, meron mga certain properties ka lang kailangang ibigay kapag gumagamit ka ng annotate. Okay? So, kung gusto ko nakatagilid. Bigyan mo lang to ng certain value. For example, 0.05. Kasi kung x mo ay 0, straight siya.
Pero kung gusto mo nakahilig, gusto mo lang, ibibigyan mo siya ng i-offset mo siya ng 0.05 do'n sa side. 'Yun, kung gusto mo lang. Okay? So, para sa akin enough na yung straight na arrow with annotation. O next, matatapos na tayo. So, next naman meron tayong scatter plot, annotation using arrows, shrink A, shrink B. Then, circle per groups. Ito hindi ko na 'to original code nakita ko 'to sa manual mismo niya. So, gusto natin naka-encircle per group. Okay? So, same code. Ito yung makikita nyo. Ang ginagawa natin dito is nagka-calculate tayo. Hindi ko na i-explain to in detail. Kina-calculate natin yung average nung variable 1 na column, mean. Kina-calculate natin dito yung average nung variable 4. Ibabalik ko lang siya sa X center at saka doon sa Y center. Dalawa Sa Python pwedeng ganyan. Yung unang calculation mo, bigyan mo lang siya ng comma, pwedeng bumalik sa dalawang variable. So next, kakalculate natin yung radius. So kaya ini-square natin dito. Kasi iniiwasan natin dito merong negative values. Iniiwasan natin yan. Then yung maximum point, ibig sabihin, yan yung magiging, marami kasing dot yan So kung ganito nakadistribute yung dot ko, so hinahanap ko lang yung maximum point from the center para makapag-decide ako ng specific radius. So kung i-square mo din siya, so NP, ito'y formula siya ng kasi ng circle or ellipse. So based to dun sa manual. So meron akong specific radius, then pwede ako mag-project ng circle, which is ang command niya is PRT circle. Pwede ka kasing mag-drawing dun mismo sa graph. Ang i-draw natin is meron tayong X center, Y center in terms ng X and Y, then given kailangan natin specific radius. Then, yung color ng each radius is nakadepende dun sa pagkaka-define natin ng specific colors. So, hindi ko ba siya lalagyan ng fill? Ibig sabihin, walang fill. Walang background color. So, wala. So, line style is dash, then line width is 1.5. Kung nakapag-project ka na ng circle, i-add mo na mismo dun sa GCA. Which is, ang command natin is add patch kung ano yung given circle. Ito naman hindi requirement. Hindi naman to requirement. Pero kung gusto nyong makapag-project ng circle, based dun sa grouping natin, so ito yung highlighted pa din. So same, may annotate pa rin tayo. Medyo pagagandahin lang natin. So yan. Okay? Pwede ding irregular shape. Ang tawag do sa kasunod, ito, ang tawag dun sa kasunod is gagamit na ako ng convex hull. So, yung convex hull, ang ginagawa ng convex hull, so ina-identify niya yung mga outer value. So, kino-compute na para sa atin. Di ko alam kung ganito yung magiging itsura ng convex hull. Okay? So, ganyan yung plot na kasunod. So, similar din, pero merong certain computation. So, tingin na lang tayo dito sa part na ito. Then, may import. Magagamit mo yung convex hull sa SciPy na spatial for spatial data. Then, kung gusto nyo may effect, gusto mong lagyan ng border yung mismong text. So, lalagyan natin ng path effects. So, ito yung mga na lang. Ito medyo advanced na kasi to. So, same code din. Same code. Then, meron tayong subset nung convex hull. So, from variable 1 against variable 4, kunin mo lang yung mga specific values. So ang ginagawa ng mga specific values natin, sige, para malinaw, ite-trace natin. So, at this point, magbibigay ako dito ng Python debugger set trace para makita nyo kung anong nangyayari dito.
So, ano yung mga points na nakuha niya? So, meron akong variable dito na points. Pwede ko sabihin ito points. Silipin natin kung ano yung nangyayari. Yan. Okay? Pag sinabi mong values, itong line na to, pag sinabi mong values, yung data frame natin na variable 1 at saka variable 4, i-convert ko lang sa numpy array. Sir, ba't kinonvert pa natin sa numpy array? Kasi ang requirement na data ng convex hull is kailangan naka-numpy array. So, yan yung requirement. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat marunong kang mag-switch between data frame to numpy array and numpy array hanggang data frame. Kasi iba't ibang library, iba-iba yung hinihingi nilang data type. So, yan yung data points. So, sir, kapag naibigay ko na dun sa convex hull na spatial markering, ano yung magiging value na ng hull? Yung variable natin na hull. So, sige, baba lang tayo. Ite-trace natin. So, ito yung hull. Okay? So, binibigyan lang tayo ng object pala. Pero, nandun yung ang laman ng hull, yun yung mga coordinates na nandun sa boundary for each group. So, yun lang na maibig sabihin doon. So, medyo i-quit ko na to, Q. Okay? So, tatanggalin ko na yung trace. Then, ito, makukuha natin yung value ng hull. Okay. Kung gusto nyo talagang makita, so pwede ko sabihin pdb.setTrace. Sige, maglagay ako ng another set trace. Kasi sa loob ng for loop, meron ulit akong for loop para makuha ko lang yung value ng hull. Okay? So, execute lang. So, silipin lang natin yung variable na sige, silipin ko yung simplex. Ano yung laman ng hull that simplices? Sige, para makita mo lang. So, kopyahin ko yung selection. Ito yung hull na simplices. Ang laman niya is yung coordinates nung group 1. Ito yung coordinates natin na nagsasabi na ito yung nandun sa perimeter, yung pinaka-outer. Okay? Then, ano pa yung sabi dito? Ano yung simplex? So, kung sisilipin mo yung simplex, yun yung temporary variable natin para dyan. So, almost the same din. Okay? So, 9, 15, 29, 52. Ito yung mga value. Okay? Kung i-continue mo siya, okay? Tapos, sisilipin ulit natin yung simplex. Ito yung second run. Okay? 29, 52. Okay? Nakikita natin dyan. Hanggang matapos mo yung loop, so ito yung magiging simplex na index 0. Ano yung index 0 na tinatawag? Ito yung index 0. Ibig sabihin, yung data ko na 9, dito 25, 29 na kasi second run na. Then, ang magiging y-axis ko, asan na yung simplex? Ang layo na natin. Simplex. Hindi ko na makita. Okay? So, yung simplex 1, yun yung magiging value ng index 1, 2952. So, hanggang matapos natin siya, so, tanggalin ko na yung, i-disable ko na muna to. So, Q. So, quit tayo. So, tanggalin ko yung trace. So, since na-compute na niya yung perimeter ng mga points na nandun sa labas, so yung color, again, depende sa specific index, na-explain ko na yung code. So, ito yung annotation pa rin. Then, ito, additional lang, kung gusto mo may stroke, ito yung annotation natin, di ba? May annotation tayo na P25, P50, tapos P100. Gusto ko lang siyang may stroke. Ang foreground ng stroke ko is yellow. Kasi kung hindi ko siya lalagyan, kung hindi natin lalagyan, for example lang, i-run natin to. So, ito yung convex hull, yung nandun sa labas. So, instead na circular, so, hahanap siya ng outer values na nandun sa labas. Tapos, magte-trace ako ng line. So, para sa akin, mas maganda to.
instead na dun sa circle. So, ibig sabihin, ito yung parang kinulong mo sa bakod. Kung ano mang klaseng creature yung nandun sa loob. So, kung wala ito, kung mapapansin nyo itong P100, halos hindi ko na siya makita, di ba? So, pwede nating i-highlight yan. Which is yun yung kinoment natin. Kinoment ko na kasi yun eh. Itong nandito sa annotation. So, ibig sabihin, yung path effects lang nung magiging annotation ko na text is meron lang foreground color na yellow. So, gawang ko line width na 2. Tingnan ko maganda ang line width na 2. Ayan, P100. Pansinin nyo, meron siyang may glow. May glow yung text. Which is yung P50, P100, tsaka P25. Mas kita ko na ngayon compared before kung nasaan. Okay? So, moving on. So, last. Ito ay hindi na hindi na siya part ng Matplotlib library. Pero merong tinatawag na scatter matrix na capability yung pandas. So, kung meron kang 4 variables, pwede mong ibangga yung scatter plot sa isa't isa. Yung sinasabi ko kanina, variable 1 versus variable 2, pwedeng variable 2 versus variable 4. So, ang una nating ginawa is in-splice lang natin kung ano yung variables na meron tayong numerical values. So, yan lang. DF numerical. So, hindi natin sinama yung label. Then, sinort natin yung values. Again, from group 1 to group 3. Alphabetical arrange. May specific colors lang ako. Then, ito, medyo kakaiba to. Assign colors based on label position. So, ganun din. Yung kulay ko is depende sa magiging lambda function. So, ano ba yung mga label na makikita natin? So, for example, meron akong group 1. Yun naman yung pumapasok doon sa X eh. Ang specific colors niyan is based sa list nung unique labels, find the index of X. Okay? So, saan nanggaling yung X? Ito. Yung pinapasa ko na group 1. So, yun yung assign ng color natin. So, yun yung nangyayari. Then next, so same here, pero instead na plt.scatter, gagamit tayo ng scatter matrix. So, yung numerical data natin, may alpha, diagonal is kernel density estimate. Pwede kasing dalawa yung specific value. Pinapakita lang niya yung yung distribution ng data. So, pwedeng dalawa siya. It's either histogram or KDE. Then, yung legend, i-add natin manually. So, meron akong unique labels. Group 1 hanggang group 3. Then, naka-assign din yung specific colors. So, red, blue, yung isa green. So, ano ibig sabihin ng zip? I-zip mo lang yung label sa variable na label, yung specific color sa variable na color. Then, gagawa ka ng scatter plot. Sir, bakit walang laman yung scatter plot? Tayo ay gumagawa lang ng label. Ginawa na ng scatter matrix yung plot. Kaya kung mapapansin nyo, walang laman yung X and Y natin. Kasi ginawa na ng scatter matrix. Ang color is yung naka-assign na color. Ito. Ano yung specific color? Then, ano yung specific label? So, yung legend natin, center left, B-box to anchor. Ibig sabihin, ilalagay ko lang sa labas yung label. Tinansya ko na yan. Yung label. Yung legend. Ito yung scatter matrix. So, multiple na scatter plots na combination. Yun lang na ba ibig sabihin? Marker scale, gaano kalaki yung bilog dun sa legend. Border pad, ibig sabihin, meron akong specific legend, halimbawa group 1, group 2, group 3. May padding lang ako each side para hindi dikit. Label spacing, gaano kalayo yung legend spacing. Pag nilakihan mo, medyo lalayo na siya.
ang result niya is multiple na scatter plot na kino-compare yung variable 2, for example, kunin mo yung intersection, ito yung variable 2 against variable 1. Variable 4 against variable 1. So, meron kang 16 plot. So, ito yung kernel density estimate. Ibig sabihin, yan yung distribution. So, pwede mo siyang baguhin. For example, gagawin mo siyang histogram. Pwede bar plot yung nandun sa diagonal mo. Okay? So, yun lang yung tinetrace ng KDE. Kung ayaw mong bar plot, ganito lang naman yung KDE. Ibig sabihin, ganito yung itsura. Hindi ko alam kung magaling ako mag-drawing. So, tingnan natin. Okay? So, babaguhin ko lang ulit. Ito yung KDE. Kernel density estimate. More on this sa next elective, sa elective 2. So, yan. So, yun yung group 1. Again, sabi ko, marker scale. So, pag nilakihan mo to, nilakihan ko lang. So, yan. Yun yung ibig sabihin yan. So, gawin ko lang 2. Label spacing. 3. So, para mas makita nyo. So, ito yung 3. Yan. Masyadong malayo na to. Ito yung label spacing. Then, border pad, is 10.75. Medyo malayo na tong Ayan, ang laki nung border. That is 10.75, which is border pad. So, balik lang natin sa dati. So, marker scale is 2. So, tapos na ba, sir? Hindi. Last na. Merong hindi maganda nangyari. Itong part na to. Hindi maganda yung pagkaka-design ng text niya. At hindi ko alam kung anong nangyari. Pero yung calculations kasi niya is hindi normal 0. Naka-trace siya ng 1. So, papaano mo gagawing 2 decimal lang? Normally, hindi na to ginagawa Pero, ang nangyari kasi nagkamero ng hindi magandang instance yung isa. So, ang gagawin natin, i-fix natin yung text. Gagamit tayo ng function formatter. So, ito lang yung side na function formatter. So, paano mo siya gagamitin? Medyo advanced na tong graphing na to. Kasi kung makikita mo yung axis natin, pakita ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin nitong part na to. Yung scatter matrix kasi, inassign natin every axis. So, sir, bakit inassign mo siya sa axis? Multiple subplot na kasi yung ginagawa natin. Multiple subplot. Ibig sabihin ko kung 16 ito, So, 1, 2, 3, 4. Ganyan yung scatter matrix natin. Everyone is an axis. Ito yung buong figure natin. Sa isang figure natin, meron tayong 16 axis. Okay? Yan yung ibig ko sabihin. Kailangan ma-determine natin each axis. Kaya i-define natin sa variable na axis. Ito yung axis. Pwede mo sabihin ito yung axis 0, axis 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ite-trace natin. Last na to para mas makita nyo, malinawan kayo kung ano ibig sabihin nito. Then, kapag na-define mo na yung axis, ano yung ibig sabihin ng axis flatten? So, sige. I-trace natin. So, for example, dito ay PD debugger. So, ito ay set trace. So, ito lang naman nagbago dyan. Itong portion na to. So, ano yung laman nung since nasa for loop tayo, silipin natin kung ano yung axis flatten muna. So, silipin natin. Ano ba yung magiging result ng axis flatten? Ang magiging result niya is yung 16 combination ng variables niya. Okay, variable 1 against variable 1, variable 2 against variable, kung bibilangin mo siya, meron tayong 16 axis. So, ipo-format lang natin yung text
para consistent siya. So again, ano yung ginagawa natin? Hindi maganda yung nandito sa side. The other one, okay lang, maganda. 0.2, 0.0, okay lang maganda Pero at this point, hindi siya maganda. So, ipo-format natin yung each axis. So, ito yung laman ng axis flatten. So, malamang, ang laman ng AX is the same. Okay? So, ano ba ibig sabihin ng flatten? So, tingnan natin. Ano? So, axis, flatten. Google na natin kung anong ginagawa niya. Okay? So, flattens only the first nested dimension. Okay? Yun yung ibig sabihin. It also removes missing values at some point. So, ibig sabihin, fina-flatten lang niya, nakita niyo naman yung ginagawa ng value. So, for each axis, imo-modify natin yung x-axis, set major formatter. Ang format natin, ito galing na din to sa manual, is kung ano yung value ng number, dot 2f means 2 decimal place. Sir, ano yung underscore? Yung underscore, in terms ng function formatter, nagbibigay din siya ng index value. Pero since hindi natin kailangan yung index, according to the manual, pag hindi mo kailangan i-project yung index, i-underscore mo na lang. Ibig sabihin, hindi ko siya kailangan. Okay? So, yun lang yung ibig sabihin. So, tanggalin ko yung trace, i-quit ko na to, then i-execute ulit natin. So, para mas malinis lang, oops, hindi ko natanggal yung trace. So, tanggalin ko na muna. Quit. Okay? Then, ulit. So, ito yung formatter natin. Okay? So, maganda na yung pagkaka-project ng mga text natin sa side. Kung masaya ka na, is tatanggapin mo to. Tatanggapin mo yan. Pero, hindi tayo masaya dyan. Okay? So, gagawin natin is ganito. So, medyo nag-iba lang yung pero ang pinaka-pondo pa rin niya is 1. Naiba lang yung scale. Pero yun din yun. So, same din yan. Naging lang siya, naging 0.22 yung umpisa. Pero, nag-uumpisa pa rin naman yung iba. Titingnan niyo yung plot is dun sa at some point. Naiba lang yung scale pero same din yung result. So, mas maganda. So, variable 4, for example, variable 4 against variable 4. Siyempre, variable 4 against variable 4 is the same. Kaya ang hinahanap niya is yung distribution. Kaya kung mapapansin niyo yung diagonal, nandyan yung KDE. Diyan mo matatagpuan yung KDE dun sa side. Then, variable 3, for example, against variable yung nasa baba is 1. So, 16 combination ng scatter plot. Itong positioning na to, tinansya na lang natin. Gumamit tayo ng VBAX to anchor. Ito yung X. Ito yung Y. So, kung bababaan mo siya, bawa 3.03 is magmumula dun sa baba. So, lumalayo lang. Ito, tinansya ko na lang to. Para nandun siya sa upper side. Hindi kasi siya magandang ilagay sa loob. So, kung tatanggalin mo to, nakakaabala siya dun sa graph. Bawa upper left. Yan. Kasi since ito yung last graph, so dun siya pupunta sa upper left nung last graph. So para maganda na lang, nilagyan na lang natin ng VBAX to anchor. So yan yung scatter plot. So umabot tayo halos ng 1.5 oras dito, which is okay lang. So the next time na kailangan mo yung scatter plot, wala ka na ngayong excuse. So may reference ka na ngayon kung papaano mo siya gagawin. Including annotation, including legend, variation. So marami na ngayon. Okay?
So, I hope magagamit niyo 'to sa mga susunod na araw. So, pangatlo pa lang 'to ng graph natin. Next graph, yung mga common muna ang dini-discuss ko ano. So, meron na tayong line, meron tayong bar, meron tayong scatter. So, sunod siguro pie chart, then box plot. Yun yung nakikita kong very common. Then makakakita din kayo dito ng mga uncommon graphs na hindi niyo nakikita sa buhay niyo. Plus kung papaano siya i-interpret. So, maraming salamat. Hindi ko alam kung bukas ulit. Sa susunod.